Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. 1-1 na ang kartada ng Gilas sa dalawang tune-up games. Isang magandang panalo versus Ivory Coast at isang competitive na talo versus European powerhouse Montenegro. Isang laro na lang ang nalalabi ng Gilas tune-up bago mag-umpisa ang FIBA World Cup. At masusubukan ang lakas ng Gilas versus Mexico, another world-class team na kahit ang Team USA ay tinalo nila not once but twice. Jordan Clarkson is very impressive versus Montenegro, pero missing in action si Kai Sotto. 0 point at 0 out of 3 field goal. Isang rebound lang in almost 15 minutes of action. Pero mukhang nag-focus si Kai Sotto sa kanyang passing skills as he registered 3 assists against Montenegro. Pero no worries dahil siguradong babawi si Kai Sotto versus Mexico. And I would not be surprised kung siya naman ang magpapakitang Gilas. Kulang ang Gilas pagdating sa rebounding dahil si AJ Adu lamang ang consistent pagdating sa rebounding. Kailangan na talaga ang rebounding ni Kai Sotto at kahit hindi natin nakikita ang laro ay mukhang kulang sa intensity ang laro ni Kai Sotto. Dahil isang rebound lang siya sa buong laro at walang free throw attempt and he is -20 in terms of efficiency. Against Mexico ay dapat na talagang pumupok ng husto si Kai Sotto na ipapakita niya ang kanyang dominant game na wala ng injury. Mahirap kasi kung ganito pa rin pagdating ng FIBA World Cup. We need the height of Kai Sotto sa rebounding at depensa dahil marami namang offensive players ang Gilas. Kahit anuman ang magiging resulta sa FIBA World Cup ay hands down this present Gilas team na ang pinakamalakas na nabuong Philippine team in recent history. At hindi ito dahil sa presence ni Jordan Clarkson, kundi dahil this is the first time na nakabuo ang Gilas ng team na merong 4 na legitimate big men, a first in history. And knowing na ang height ang pinakamalaking problema ng mga Pinoy, ito talaga ang nakakagulat ngayon. Dahil in this generation ay nag-iba na ang storyline. Hindi na tayo ang pinakamaliit na team. And in fact, sinabi pa ng coach ng Ivory Coast, ginamit daw ng Gilas ang ating advantage sa height kaya 3 sa ating mga big men ay umiscore ng double figures at naka 6 points rin si Japeth Aguilar. That is almost 40 points sa ating front court pa lang. And knowing na ang strong weapon talaga ng Gilas perennially ay ang ating shooting and speed ng ating mga guards ay napakalaking kaibahan ito para sa ating team. The addition of AJ Adu and Junmar Fajardo, dalawang legit 6'10 players sa Gilas ay napakalaking upgrade sa ating front line. Now, we have 4 compared sa 6 window na kung saan si Japeth Aguilar lamang at si Kai Sotto ang ating big men. Ito ang nakikita rin ni Coach Raiko Toroman na itong current Gilas team daw ay ang pinakamalakas na nabuong national team sa kaysaysayan ng Philippine basketball. Samantala, ang Pangulo ng FIBA na si Hamanin Yang ay narito na sa Manila bago ang opisyal na pagbubukas ng World Cup. Si FIBA President Hamanin Yang ay dumating sa bansa noong Sabado ng gabi kasama ang kanyang asawa 1 linggo bago ang formal na pagbubukas ng pangunahing kaganapan sa basketball. Personal na inihatid si Yang ng Pangulo ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, na si Al Espandillo.
Isang dating ministro ng kabataan at sports sa Mali, ang 71-year-old na pinuno ng basketball ay bumisita na sa bansa noong April upang pangunahan ang World Cup draw sa Smart Araneta Coliseum. Nagkaroon din ng pagkakataon si Niang at ang mga membro ng FIBA Central Board, kabilang ang Secretary General na si Andreas Zaklis na makipag-ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong linggo ng draw. Sa Lunes, ang Central Board ay invited sa isang dinner ng SBP sa pamumuno ni Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan and Pandillo. Handa na para sa FIBA World Cup. Kinabukasan, magdaraos ng Kongreso ang FIBA kung saan paparating ang mga opisyal ng mahigit 200 na basketball federation para sa pulong sa Sofitel Hotel. Ang buong FIBA Congress ay magpupulong bago ang mismong mga laro sa August 25, sabi ni Pandillo. Ang Kongreso ay magtatapos sa pagpapalabas ng seremonya ng FIBA Hall of Fame on the 23rd kung saan isa si Kaloy Loizaga, the greatest in Philippine basketball, sa mga kasama sa batch ng mga inductees ngayong taon. Handa na kami sa pagtanggap. Umaasa kami sa pinakamagandang World Cup para sa FIBA. Dagdag pa ni Pandillo. Ang bansa ay unang naging host ng World Cup noong 1978 nang kilala ito bilang World Basketball Championship. Ang pagdating ni FIBA President Hamani Niang sa Manila ay nagpapakita ng higit pang kahalagahan ng Pilipinas bilang sentro ng pambansang at pandaigdigang basketball. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa bansa na ipakita ang ating kakayahan sa pag-organize at pag-host ng isang world-class na sports event. Sa tulong ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, sa pangunguna ni Al Espandillo, ang bansa ay handang-handa na para sa pagdaraos ng World Cup. Bukod sa pagtanggap kay Niang, ang pagkakaroon ng FIBA Congress sa Pilipinas ay nagbibigay daan sa mga opisyal ng iba't ibang basketball federation mula sa buong mundo na magtipon at magbahagi ng kanilang mga karanasan at idea. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng pandaigdigang komunidad ng basketball, kung saan ang mga idea ay nagbubula sa iba't ibang kultura at lipunan upang mapalaganap ang pag-usbong ng larong ito. Hindi rin maitatanggi ang emosyonal na bahagi ng World Cup sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng FIBA Hall of Fame ceremony ay nagbibigay pugay sa mga basketball legends na nagbigay karangalan sa bansa. Isa rito si Kaloy Loizaga na hindi lamang nagtaguyod ng kanyang pangalan sa basketball, kundi pati na rin sa pagkakakilanlan ng bansa sa larangan ng international na sports. Ang seremonyang ito ay hindi lamang pagkilala sa kanilang mga ambag, kundi pati na rin sa patuloy na inspirasyon na ibinibigay nila sa mga susunod na henerasyon ng manlalaro. Samantala, si Ron J. Hollis Jefferson ay napili na maging bahagi ng koponan ng Jordan para sa FIBA Basketball World Cup 2023. Ang naturalized Jordanian ay napabilang sa final na 12-man roster ng koponan na maglalaro laban sa US, Greece, and New Zealand sa Group C sa Mall of Asia Arena. Kasama rin sa final roster ang veteranong sina Zaid Abbas, Ahmad Al-Dwairi, Ahmad Al-Hamarshe, Mohamed Hussein, Fadi Mustafa, Amin Abu Hawas, Sami Bazaid, Malek Kanaan, Zain Al-Najdawi, Hashim Abbas, and Ahmad Hamuri. Bumalik si Hollis Jefferson sa Manila matapos ang kanyang pagkakabilang sa TNT sa 2023 PBA Governors Cup kung saan siya nagwagi bilang best import at ang koponan niya ay nakuha ang kampyonato laban sa Barangay Ginebra sa finals. Tulad ng Gilas Pilipinas, ang Jordan ay nagsusumikap din na maging pinakamahusay na koponan sa Asia at makakuha ng pwesto sa 2024 Olympics. Ngunit haharap sa malupit na laban sa susunod na yugto na may Team USA sa kanilang grupo.